Pasok na sana sa playoffs, natalo pa sa buzzer beater ni Harrison Barnes yung Golden State. Overtime sana, kaso hindi. Hindi rin pinagbigyan ng San Antonio yung Warriors, pinagulo pa lalo yung West. Sayang tuloy yung 28 points at 16 out of 17 ni Butler sa free throw area. Naka 30 points naman si Steph. Naubusan pa si Podziemski. Bagsak sa number 7 ang standing itong Golden State. Kaso kung nanalo kasi doon ng Golden State kontra San Antonio, pasok na sana sila sa top 6 kung nagkataon. Aasa tuloy ang Golden State na makabalik sa top 6 kung tatalunin ng Minnesota yung Memphis sa next game. Kapag naman yung Memphis ang nanalo kontra Minnesota at nakuha pa nila yung at least game versus Dallas or Denver, malaki yung chance na makuha nila yung number 6. Dahil yung magiging last game ng Golden State versus Clippers, pahirapan yun kung aabot pa sila ng top 6. Pwede rin naman dahil hindi naman sila aabot na ng top 9. Ang sitwasyon kasi ng Minnesota, meron disadvantage dahil sa tiebreaker. Kahit manalo pa sila sa Memphis, mahihirapan pa rin sila makaabot ng top 6 kung mananalo din yung Golden State at Memphis sa mga susunod pa nilang game. After kasi makatapat ng Minnesota ang Memphis at kung manalo sila dun, ang last 2 games nila ay versus Nets at kontra dito sa Utah Jazz. Kapag kasi nakuha pa ng Minnesota yung last 2 games after nila sa Memphis at matalo ng isa yung Memphis at itong Golden State, sila yung malaki ang chance na makakuha ng number 6. Dahil ang usapan lang doon, wag silang tatabla sa Memphis at sa Golden State. Kailangan makalamang sila ng isang panalo. 6 na sunod na panalo naman ng Clippers nang talunin nila ang Houston. Parang binigay na rin ng Rockets yung laban na yon kontra Clippers dahil wala ang kanilang 3 key players. Nandun pa naman si Jalen Green naka 20 points, samantalang si Kawhi naka 22 points at 10 rebounds in 38 minutes, 35 points at 10 assists naman si James Harden. Nag-aagawa naman sa number 4 at number 5 itong Denver Nuggets at Clippers. Nanalo kasi yung Nuggets kontra dito sa Sacramento Kings. Pasok na rin naman sa play-in yun. Siguro naman napanood na ng iba yung game ng Lakers at Dallas sa ibang channel. Naging emotional si Luka kontra sa game niya sa Dallas at binigyan pa siya ng tribute. Season high na 45 points, 8 rebounds, 6 assists at 7 free throws para kay Luka. Parang inilaan talaga ni Luka yung game na yon kontra Dallas. Meron ding komento si Luka na disrespectful na he doesn't work hard na naging reason kung bakit na-trade siya paalis ng Dallas. Sinabi rin niyang hindi aksidenteng napunta siya ng Lakers. Base pa doon, mawawalan pa ng $100 million na revenue ang Dallas dahil sa pagkawala ng mga sponsorship ni Luka. Doble talo ang nangyari sa Dallas. Yung game nila sa Lakers, dinikline ng multiple companies yung request ng Dallas na promo para kay Luka. Dahil hindi na naman part ng Mavericks si Luka kundi sa Lakers na. Kaya hindi lang pinulbos ni Luka yung Dallas, nilugi pa niya ng matindi. Hindi pumayag ang kampo ni Luka sa promo na gusto ng Dallas lalo na sa merchandise. Si Anthony Davis naman parang inaasar na lang ni na LeBron na hindi naman ganito yung ngiti dati ni LeBron nung kasama niya si AD. Huli pa sa camera na nag-flip ng middle finger si AD sa harap ni LeBron. Para kasi daw ang bilis nakamubo ni LeBron na umalis siya ng LA at bigla na lang nakalimot sa kanya. So hindi ko alam kung totoo to pero sabi daw ni LeBron dito kay Jackson Hayes, huwag niyang itulak itong si Anthony Davis dahil baka ma-injured. Kita rin na merong mga plays doon si Anthony Davis na parang wala sa mood na maglaro. Hindi masyadong gumagalaw sa loob. Meron na kasing bagong boy toy itong si LeBron. Pogi na, hot pa.